Hello Kathleen fans! Ito nga ha, trending ito mga kasambreros itong pinost ni Sir Alden kahapon sa kanyang Instagram story. Ito nga sinasabi niya na be very private, let them assume. So, makita natin na hindi naman private yung ginagawa ni Sir Alden eh. Okay? Yung pagbabike niya, yung pagpunta niya sa pag-enroll niya sa pagiging piloto, no, and so on. Marami siyang pinopost, no, and nagpapasalamat tayo na minsan tag 20, 15 na mga story sa Instagram mga kaso sa kanya pinopost. So, yung tinutukoy niya dito, alam na natin, no, kung kaya tayo ng mga solid Kathleen fans, ay tahimik lamang tayo kasi meron tayong alam mga kasambreros. So, talagang nakapagtataka na magpo-post siya ng ganito na be very private and let them assume, no? Yung mga nag-assume mga kasambreros. Although kasi hindi mo parang nakakalito na nagiging private siya, okay? Or pwedeng sa atin nito, no? Parang reminder sa atin na may mga bagay na pina-private tayo. Tapos hayaan na natin yung iba na mag-assume mga kasambreros. So, pero sa kanya, no, talagang dito masabi na meron talagang private na relationship siyang tinatago mga kasambreros. Kasi nga, alam natin ang kumapa ang story, no, at saka ang kumapa ang status ni na Mrs. Fulkerson at Mr. Fulkerson mga kasambreros. Kung kaya tayo po ay team panatag mga kasambreros. And wag tayong maging impatient, no, sa mga desisyon ni Sir Alden kasi nga siya po ay alam ni Sir Alden ang kanyang ginagawa when it comes to relationships mga kasambreros, lalo na po kay Mrs. Fulkerson, soon to be Mrs. Fulkerson. So sa mga naiinis, sorry po, pero low key lang po kami mga kasambreros and waiting sa mga desisyones niyang box office king mga kasambreros. And then ito, no, update tayo mga kasambreros. Si Sir Alden ay nag-share siya, no, ng video dun sa kanyang pagpunta sa Alpha Aviation Group mga kasambreros, na full ito na video na medyo mahaba siya, no, 49 seconds mga kasambreros, na kung saan nga ayan na nag-enroll siya, no, sa pagpipiloto mga kasambreros kasama si Daddy Vay na sobrang supportive po. So grabe, no, ito pala yung yung nasa loob ng Alpha Aviation Group, na kung saan nga ay parang magre-ready na sila para sa pag-drive mga kasambreros ng eroplano ni Sir Alden mga kasambreros. And then ito, next item natin, nag-share din siya ng kanyang parang mga April dump, yung mga ginawa niya ng April mga kasambreros, pero ito yung pinaka-latest na kung saan ay sabi niya dito, working with Adon Richards was for a more aggressive yet comfortable position. So parang pinost ito ng tao na binilhan ni Pops Alden ng kanyang Colnago na bike mga kasambreros. So grabe, no, talagang nakaka-heartfelt ito mga kasambreros. And then ito, ang Oxycure ay nag-post ulit ng kanilang parang promo, no, parang set ng skincare products mga kasambreros, no, 5 years of skin wins. Sabi niya dito, no breakouts, tapos may mga products na pampakinis ng kutis mga kasambreros. Acne clear facial cleanser, tapos Vafa toner, tapos may acne clear potion, tapos Cosmo Beauty Awards 2022. So na-awardan nito, no, ng Cosmo mga kasambreros. So Metro Beauty Awards 2022, tapos Lazada Beauty Awards 2021. So marami na parang awards to, no. And then ito, ang Stardust po na business ni Sir Alden na nag-hire din po mga kasambreros, no, full time. So customer experience officer ang kanilang hinahanap po na aplikante. So yung mga CVs or mga resume mga kasambreros ay pwedeng i-send
sa gm@stardust.ph. So yun po yung email mga kasombrero kung kayo po ay interesado. And then ito, nag-countdown ang Lights Camera Run na fun run mga kasombrero ni Sir Alden. So 10 days until race day. So actually 9 days na lang kasi kagabi ito pinost mga kasombrero na hindi ko na po naihabol. So 10 days na lang mga kasombrero at 9 days na lang, no, at saka kumaga pa ay big day na para sa mga mananakbo mga kasambreros. And then ito, i-last item natin ito, no? Kasi marami tayong items mga kasambreros sa mga bangkayo. Yung Conchas na business ni Pops Alden ay nag-greet din po, no, ng Happy Labor Day kahapon, May 1, 2025 mga kasambreros. So marami tayong mga kulit na items for today. So abang-abang kayo mga kasambreros. But for the meantime ay yan lamang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Never Nagsinungaling at Never Magsisinungaling. No, dinagdagan ko lang po. Titus 1-2 or 1 verse 2, In hope of eternal life, which God who cannot lie promised before time began. Sa Tagalog po, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito ipinangako ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Ang eksena or ang scene mga kasambreros ng Titus chapter 1 na ito ay nakaset, no, doon po sila sa Crete. Ang Crete po ay isang isla sa Greece, no, sa Europe mga kasambreros, and actually one of the largest islands sa Mediterranean Sea. Ang Crete mga kasambreros, na kung saan si Apostol Pablo ay umalis, no, para kay Titus mga kasambreros, at saka isettle yung mga bagay-bagay sa simbahan doon sa Crete mga kasambreros. So kung kaya yung liham na ito ay sinulat ni Apostol Pablo kay Titus, no, na kanyang katiwala or trusted disciple din po mga kasambreros. So kasamahan siya ni co-worker ni Apostle Paul mga kasambreros, at saka si Titus po ay kilala rin sa kanyang pananampalataya at dedication sa ministry in general. So nung dumating na si Titus, no, sa island mga kasambreros, he found himself faced with the task of appointing elders in the various churches in help or to help guide and shepherd the believers. So ang verse na ito sa mga as a sort of background po, kapareha ito ng Numbers 23:19. So ang Titus po is nasa New Testament, ang Numbers naman ay sa Old Testament. Sabi dito, God is not a man that he should lie, kaya magsinungaling, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? So kung ano ang pinangako ng Panginoon mga kasambreros ay ginagawa niya. Kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya mga kasambreros. Pag anong sinabi niya, sinilita niya, talagang ito po ay mangyayari at mangyayari or hindi mangyayari. So depende po kung ano ang statement at lalabas sa kanyang bibig. So ang verse po na ito sa Titus ay nagre-remind sa atin ng steadfast trustworthiness of God, na hindi siya nag-waver. Nire-reassure nito ng Panginoon sa atin na hindi siya nagsisinungaling mga kasambreros, hindi siya capable of deceit and then falsehood. Kasi 'di ba si Satan ay siya ang tatay ng kasinungalingan at tatay ng panlilinlang. Whereas opposite nito si God mga kasambreros, si Lord, hindi po siya nakakapagsinungaling, never nagsinungaling at never magsisinungaling mga kasambreros ever. So we reflect on this verse, prompting us to consider the profound implications of God's faithfulness. Kasi inulit niya dito mga kasambreros yung kanyang pangako, no? Ipinangako ng Diyos sa atin na kanyang mananampalataya bago palikhain ang oras, ang mundong ito, ang sangkatauhan, ang sangkalawakan, ang sangkaragatan, sangkabundukan, and so on. Ito po ay nagsisilbi, no? Yung verse na ito ay nagsisilbing source ng comfort at pag-asa, na lalong-lalo na kapag sa mga times na uncertain tayo, no, may mga doubts tayo, nagre-remind ito ng pangako ng Panginoon na nag-i-endure beyond the constraints of time and space. Sa kanya kasi hindi
Hindi problema kung malayo ba, hindi problema kung parang matagal ba, no? Hindi siya nako-constrain sa ganun mga customers. Hindi siya kung mapaapektado ng mga phenomenon dito sa mundong ito. In fact, no, inallow niya lahat ng pangyayari sa mundong ito, no? Anything that happens and takes place under the sun, He approved, mga kasombreros. It beckons us to hold fast to the assurance of life, of eternal life, and live our lives with faith and perseverance, anchored in the unchanging and truthful nature of God. So i-anchor natin, no? Kagaya nating natakal na rin noon na yung Diyos natin ay matibay na angkla, no? Siya po ang ating anchor, mga kasers, knowing that God, who is unchanging and faithful, has promised us eternal life, should fill us with hope and assurance, no? Kasi tayo pagka talaga, sigurado ba yan? Sigurado ba yan? Kapag tayo nag-invest, sigurado ba yan? Kikita ba tayo dyan, no? May benefits ba ako matatanggap dyan? Siguraduhin mo lang, no? In reality, tayo po bilang mga tao, talagang kailangan natin ng kasiguraduhan, ne? Especially kapag nag-invest tayo ng pera, ng panahon, ng effort, no? Nanligaw ako, kailangan mapapasagot ko ba to, no? Parang ganoon mga kasers, pag nag-aral ba ako, makakapagtapos ba ako, pag naglaro ba ako, mananalo ba kami? So we're always wanting and we're always desiring, aiming, mga kasombreros, na sigurado ang ating mga lakad. Okay? Kasi kapag naglaro ka tapos parang hindi ka nag-i-aim, okay, although yung faith, yung destiny, yung resulta talagang nilalagay natin, kunwari, no, ikaw ay isang atleta, no, you always do your best, pero you always have that aim and goal na sana manalo, no, sana manalo. Pero ang ending, you always have to do your best, and then God will do the rest. So ganun, mga kasers. But ang Diyos po natin, no, never nagsinungaling. That is why His promises, His words, mga kasombreros, that have been spoken ay talagang totoo at sigurado, mga kasombreros. That is why assurance, certainty, trustworthiness ay ating matatagpuan sa ating Panginoon, because hindi siya nagsisinungaling at hindi nagsinungaling at never magsisinungaling. So sa busy nating buhay araw-araw, let's keep on anchoring ourselves, our faith, no, kay Lord Jesus Christ, who is the author and finisher of our faith, mga kasombreros. Kasi sa Kanya ay hindi nagtuturn kay God the Father. There's no shadow, mga kasombreros, of shadow of turning. Walang madilim, lahat sa Kanya, sa glory Niya. At ang promesa niya, mga kasombreros, at pangako ay mas maasahan sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, mga kasombreros. Alright, so now po in the meantime, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga kasombreros, and paalam po. I love you.